Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang American science fiction action film na may pamagat na Transformers: The Rise of the Beasts. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita ang planet-eating Unicron na umaatake sa mundo ng Maximals na isang advanced na lahi ng mga Transformers. Ipinadala ni Unicron ang kanyang mga kampo na tinatawag na Terrorcons na pinamumunuan ni Scourge upang makuha ang Transwarp K na maaaring magbukas ng portal sa espasyo at oras at makakatulong sa kanya na makonsyum ang mga planeta ng mas mabilis. Sa sandaling makarating sila sa kanilang target na planeta, sila ay nakikipaglaban sa mga Maximals na pinamumunuan ni na Apelink, Primal, Erezor, Rhinox, at Cheetor. Sa pakikipaglaban nila sa mga Terrorcons, ay napagtanto ng Maximals na hindi sapat ang kanilang lakas para talunin sila. Bilang resulta, ay inutusan ni Apelink ang iba pang Maximals na tumakas sa planeta gamit ang Transwarp K, habang nagpasya siyang manatili at isakripisyo ang sarili para mabigyan sila ng sapat na oras para makatakas. Kasunod nito, ang Maximals, na ngayon ay nasa ilalim ng pamumuno ni Primal, ay tumakas sa Earth habang si Apelink ay tuluyang napatay. Pagkatapos, ang eksena ka-recap ay napunta sa taong 1974 sa Brooklyn, kung saan ipinakilala sa atin ka-recap ang isang dating eksperto sa electronics ng military na si Noah Diaz na nakatira kasama ang kanyang ina na si Brianna at nakababatang kapatid na lalaki na si Chris. Lumalabas na may karamdaman si Chris kung saan ang pamilya ay nahihirapang magbayad para sa kanyang gamot. Kaya, si Noah ay naghahanap ng trabaho, ngunit siya ay palaging tinatanggihan dahil sa kanyang masamang sanggunian mula sa nakaraang trabaho. Isang araw ay ipinagtapat niya ang kanyang problema sa kanyang kaibigan na si Rick at humingi ng tulong. Bilang tugon, ay iminumungkahi ng kanyang kaibigan na magnakaw siya ng isang Porsche na itinabi sa garahe ng isang kumpanya upang maibenta niya ito. Sumang-ayon ang lalaki at nagawa ni Noah na makalusot sa lugar ng kumpanya at tumungo sa target na sasakyan. Sa kabilang banda, ang isang intern sa museum na si Elena Wallace ay nakahanap ng kakaiba at sinaunang estatwa ng isang falcon na may simbolong maksimal. Sinabi ng kanyang amo na galing pa ito sa sinaunang Egypt, ngunit hindi naniniwala si Elena. Bilang resulta, ay nagpasya siyang magsagawa ng isang lihim na pananaliksik tungkol sa bagay na ito. Gumamit siya ng device para tingnan pa ang estatwa, ngunit aksidenteng nabuksan niya ito at nakita ang Transwarp K na nakatago sa loob. Ang susi ay agad na naglabas ng energy pulse na nakita ng pinuno ng Autobot na si Optimus Prime. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang iba pang mga Autobot, kasama sina RC, Bumblebee, at Mirage. Dito, ay malalaman natin ka-recap na si Mirage ay ang parehong sasakyan na sinusubukang nakawin ni Noah. Sa sandaling yon, ay nahuli siya ng isang security guard na nag-udyok kay Mirage na simulan ang pagmamaneho sa kanyang sarili palabas ng lugar. Ang lalaki ay naiwan sa ganap na pagkabigla at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Di nagtagal, sila ay tinugis ng mga pulis na nagdulot ng matinding habulan sa buong lungsod. Sa puntong ito, ay nakalapit ang mga pulis, ngunit ginagamit ni Mirage ang kanyang kapangyarihan na ilusyon para makatakas. Pagkatapos, ay dinala niya si Noah sa isang abandonadong gusali at nag-transform sa kanyang Autobot form na ikinagulat ng lalaki. Di nagtagal, sina Optimus at RC ay nakarating na din sa lugar, ngunit hindi sila nasisiyahan nang nakakita sila ng tao doon. Gayunpaman, nagpasya silang harapin si Noah sa ibang pagkakataon upang ma-prioritize nila ang pagkuha ng susi. Ito pala ang tanging paraan para makabalik sila sa kanilang mundong pinagmulan na ang Cybertron. Ngunit nangangailangan sila ng tulong ng tao dahil imposibleng makapasok sila sa museum. Bilang resulta, ay lumingon sila kay Noah na sa una ay nag-aalangan. Upang kumbinsihin siya, ay ipinakita ni Mirage ang kanyang kakayahang kunin ang anyo ng anumang kotse na gusto niyang ibenta. Nangako siyang papayagan si Noah na ipagbili siya bago sila maghiwalay. Sa katiyakang ito, ay sinamahan ni Noah ang Autobots sa museum. Habang nasa daan, ay ikinuwento ni Mirage ang isang malungkot na kwento tungkol sa Autobots na nagsasabi na sila ay natrap sa Earth sa loob ng libu-libong taon dahil lang sa paniniwala nila na nawala na ang Transwarp K. Ngayon, ay nagkakaroon na ulit sila ng pag-asa at inaasahan nilang sa wakas ay makauwi na sa kanilang mundo. Habang papalapit sila sa museum, ay nag-anyong garbage truck si Mirage at nakapasok sa loob.
Kasunod nito ay pumasok si Noah sa museum at ginulat si Elena na sa tingin niya ay isa siyang magnanakaw. Sinubukan niyang tumakas ngunit nagawa niyang pakalmahin ang babae. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang susi ay kabilang sa mga extraterrestrial na nilalang. Ngunit syempre hindi siya naniniwala dito. Sa gitna nito, ang mga terrorcon na nalaman din ang signal ng susi ay dumating sa Earth at naglunsad ng agarang pag-atake sa mga Autobot sa labas ng museum. Ang kanilang pag-atake ay nagpasabog sa isang bahagi ng pader ng gusali at sa wakas ay pinaniwalaan si Elena na tama si Noah. Pagkatapos ay ipinadala ni Scourge ang kanyang alagang hayop na parang gagamba upang kunin ang susi habang siya at ang kanyang mga kapwa Terrorcon ay nakikipaglaban sa Autobots. Mukhang napakalakas ng mga ito at malinaw na hindi kayang pantayan ng Autobots ang kanilang lakas. Sa kabila nito ay sinubukan nila ang kanilang makakaya upang makapagbigay ng ilang oras para tumakas sina Noah at Elena dala ang susi. Nakalulungkot, si Bumblebee ay natalo at pinatay sa proseso. Lumapit si Scourge sa mga tao at kinuha ang transwarp key mula sa kanila. Ngunit bago matapos ang mga Terrorcons sa natitirang bahagi ng Autobots, ay dumating si Irazor upang iligtas sila. Nang makita ito, ay inutusan ni Scourge ang kanyang grupo na umatras dahil nakamit na nila ang kailangan nila. Bilang resulta ay ipinakilala ni Irazor ang kanyang sarili bilang isa sa mga maksimal na nagtatago sa Earth sa loob ng milenya. Iginiit niya na mayroon pa silang pagkakataong iligtas ang kanilang mundo dahil ang nakuha ni Scourge kanina ay kalahati lamang ng transwarp key. Ang susi ay nahati sa dalawa upang matiyak ang dobleng kaligtasan. Gayunpaman, hindi niya alam kung saan nakatago ang kalahati. Bilang tugon, ay sumali si Elena sa diskusyon at iginiit na maaaring nakatago ito sa isang templo sa Peru batay sa kanyang masusing pagsasaliksik. Hiniling sa kanya ni Irazor na pamunuan sila doon na sinang-ayunan naman ng babae. Bago umalis sa Peru, ay umuwi si Noah para makita si Chris. Sa panahong ito, ay nagpakita si Mirage at ginagawang halata ang kanyang presensya. Nagkunwari si Noah na magkaibigan sila sa trabaho, ngunit matalino ang bata para makadama ng mali. Dahil dito, ay ipinaliwanag niya kay Chris ang buong senaryo kasama ang kanyang misyon na kunin ang susi mula sa Peru. Matapos maunawaan ang sitwasyon, ay sinabi ni Chris kay Mirage na pananatilihin niyang ligtas ang kanyang kapatid. Kinaumagahan, ay nakilala ng grupo ang Stratosphere na isang Autobot na naging mabagsik na lumang eroplano at dinala silang lahat sa Peru. Sa daan, ay sinabi ni Noah kay Elena na dapat nilang sirain ang susi na binanggit na ang mundo ay otomatikong maliligtas kung wala ito. Nang marinig ito, ay ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala para sa mga Autobot dahil mananatili sila sa Earth magpakailanman, ngunit pinilit niyang unahin ang Earth. Pagdating sa Peru, ay tinanggap sila ng isa pang Autobot na si Wheeljack na nag-akay sa kanila sa templo. Habang papalapit sila sa kanilang lokasyon, ay nakatagpo sila ng isang problema. Ang buong lungsod ay isinara dahil sa isang malaking pagdiriwang. Dahil hindi makadaan ang Autobot sa lugar, ay nagboluntaryo sina Noah at Elena na magpatuloy. Balak nilang makisama sa parada at pumunta sa templo sa kabilang panig. Bago sila umalis, ay nilagyan ni Mirage si Noah ng wrist device bilang protection sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, ay mabilis silang nagmanyobra sa mga tao at hindi nagtagal ay nakarating sila sa kanilang destinasyon. Doon, ay familiar ni Elena ang mga katulad na simbolo ng Transformer at inihanay ang mga ito sa parehong direksyon. Dahil sa kanyang ginawa, ay biglang bumukas ang pinto na nagpapakita ng isang kuweba sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang pumasok ang dalawa sa loob. Sa oras na ito, ay tila nasubaybayan na naman sila ng mga Terrorcon. Pagkatapos, ay ipinadala ni Scourge ang kanyang alagang hayop upang paslangin ang dalawang tao at kunin ang susi. Makalipas ang ilang sandali, ay nakita ni Noah at Elena ang isang crypt kung saan dapat naroon ang susi. Gayunpaman, nabigla sila nang makitang wala itong laman. Nakahanap sila ng ilang mga inskripsyon na itinala ni Elena bago umalis. Sa sandaling yon, ay tinambangan sila ng alaga ni Scourge na nag-udyok sa kanila na tumakbo. Nang marinig ang kaguluhan, ay nagmamadaling tumulong ang Autobots, ngunit hinabol sila ng mga Terrorcon. Dahil sa sobrang galit, ay ipinangako ni Optimus ang paghihiganti kay Bumblebee sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Scourge, habang hinahabol ng dalawa pang Terrorcon na Battletrap at Nightbird sina Mirage at Wheeljack. Di nagtagal, ay sumama si Irazor kay Optimus para sa suporta, ngunit naging dehado sila sa puwersa dahil mas malakas sina Scourge. Tinapos nito ang paghabol habang ang Autobots at si Irazor ay namamahala upang makatakas ang kanilang mga kasamahan. Sabay-sabay na lumabas ng kuweba sina Noah at Elena matapos itumba ang kalaban gamit ang wrist device na ibinigay sa lalaki. Pagkatapos, ang dalawa ay napunta sa isang gubat kung saan ay nakaharap nila si Primal at ang iba pang mga Maximals. Dumating ang Autobots upang ipagtanggol si Elena at Noah na nagresulta sa isang standoff sa pagitan ng dalawang partido.
Ngunit bago magsimula ang laban, ay dumating si Erasor at sinabi kay Primal na sila ay mga kaalyado. Sa puntong ito, ay isiniwalat ni Primal na inilipat nila ang kalahati ng susi upang panatilihin itong ligtas. Kasunod nito, ay dinala ng mga Maximal ang lahat sa isang nayon na tinitirhan ng isang tribo ng tao na kanilang tinitirhan sa loob ng milenya. Pagkatapos, ay ipinakita ni Primal kay Optimus ang isang energon na maaaring magamit upang buhayin si Bumblebee. Ngunit nangangailangan ito ng malaking surge ng enerhiya. Samantala, sinabi ni Elena kay Noah na hindi nila dapat sirain ang susi. Ikinukumpara niya siya kay Optimus dahil pareho silang dala ang responsibilidad na iligtas ang kani-kanilang mundo. Kinaumagahan ay nagising si Elena sa isang kakaibang ingay at nakitang si Erasor ay naposes ng dark energy na inilagay sa kanya ni Scourge noong naunang labanan. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pag-atake sa sarili niyang grupo habang sinusubukang supilin siya ng iba pang Maximals. Sa puntong ito karekap ay inutusan niya si Primal na patayin siya dahil hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Nang walang ibang pagpipilian, ay nag-atubiling na deactivate ni Primal ang kanyang system na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Pagkatapos nito, ay ipinagkatiwala ni Primal ang transwarp kay Noah na hinimok siya at si Elena na tumakas. Ngunit bago pa man sila makaalis, ay tinambangan sila ng mga Terrorcon. Sa sumunod na paghaharap, ay pinag-isipan ni Noah na sirain ang susi gamit ang kanyang aparato sa pulso. Ngunit nakiusap si Optimus sa kanya na huwag gawin iyon. Sinabi niya na ito lang ang tanging paraan para makauwi sila. Saglit na nag-isip si Noah at sa huli ay pumayag naman siya. Sa sandaling yon ay lumitaw si Scourge at ninakaw ang susi. Pagkatapos ay muling pinagsama-sama niya ang dalawang susi at nagtayo ng tore sa ibabaw ng bulkan upang isummon ang Unicron. Gamit ang susi ay nagpapatuloy sila upang buksan ang isang portal sa itaas ng Earth dahil malapit nang dumaan si Unicron. Sa ibang eksena karekap, sa nayon ay napagtanto ni Optimus at Noah ang kanilang pagkakamali at ipinaglalaban nila ang kanilang sariling kapakinabangan sa halip na magkaisa. Pagkatapos, ay binibigyang diin ni Primal ang pangangailangan ng isang code upang hindi paganahin ang susi at isara ang portal. Bilang tugon, ay sinabi ni Elena na taglay niya ang code na natuklasan niya sa kanyang pananaliksik. Kasunod nito ay pinili ng Autobots at Maximals na makipaglaban sa hukbo ng Terrorcon sa labanan, habang sina Noah at Elena ay nagpaplanong pumunta sa center antenna at i-deactivate ang susi. Ngayon, na may panibagong determinasyon at tapang, ay ipinakita ng ating mga bayani ang kanilang bagsik sa pakikipaglaban. Sa pagsaksi sa kanilang pagdating, ay itinalaga ni Scourge ang kanyang hukbong Terrorcon at isang kuyog ng alagang Scorpions upang hadlangan ang kanilang pag-abante. Gaya ng pinlano, ay pinangunahan ni Optimus at Primal ang koponan laban sa papasok na kawan ng mga kalaban, habang tinutulungan ni Mirage sina Noah at Elena sa paghahanap ng entry point sa central antenna. Isang matinding labanan ang naganap, ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang Unicron ay papalapit na sa Earth. Sa gitna ng one-on-one na paghaharap kay Mirage, ay natuklasan ni Scourge si Noah at kinaladkad siya palabas ng tunnel na iniwan ang responsibilidad kay Elena. Sinubukan niyang patayin ang lalaki, ngunit ginamit ni Mirage ang kanyang katawan upang protektahan siya at tinupad niya ang kanyang pangako kay Chris na protektahan ang kanyang kapatid. Bago pumanaw, ay ginawang exosot ni Mirage ang kanyang nasirang katawan para kay Noah na nagbibigay daan sa kanya na magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa kalaunan, ang mga wave energy na nabuo mula sa susi ay naglabas ng sapat na enerhiya sa lambak na nagpabalik sa buhay ni Bumblebee. Pagkatapos ay agad siyang sumali sa digmaan at tinulungan ang Autobots at Maximals. Ang unang bagay na ginawa niya ay pinatumba niya ang Nightbird sa pamamagitan ng pagpunit sa kanya at pagkatapos ay pumunta para sa iba. Samantala, nahihirapan si Noah na labanan ang Scourge ng mag-isa hanggang sa dumating si Optimus upang tulungan siya. Nagsanib puwersa ang dalawa at nangunguna laban sa kontrabida. Sa ibang lugar, ay naabot ni Elena ang gitnang antena at nagpapatuloy upang ilagay ang code. Ngunit bago niya magawa ito, ay mabilis na pinasabog ng Scourge ang control system na pinipigilan ang kanyang pagtatangka na isara ang portal. Dahil sa nangyari, ay sobrang nagalit si Optimus kaya binugbog niya ng husto si Scourge bago tuluyang pinunit ang kanyang ulo. Kasunod nito ay gumawa siya ng isang matapang na desisyon na ipagsapalaran ang kanyang buhay at sirain ang susi sa kabila ng kamalayan sa mga kahihinatnan nito. Habang ginagawa niya ito, ay isang napakalaking pagsabog ang nangyari na bumubuo ng isang vortex na nagsimulang hilahin ang lahat. Maging si Optimus ay halos madala na, ngunit sina Noah at Primal ay napigilan siya sa paglipas ng panahon. Pagkatapos, ang vortex ay sumisipsip ng lahat ng natitirang hukbo ng Terrorcon at iniiwan ang Unicron na na-stranded sa labas. Ngayon, sa wakas ay na-neutralize na ang banta at ipinagdiriwang ng grupo ang kanilang tagumpay. Kasunod nito, ang Autobots na ngayon ay hindi na makabalik sa Saber
Cybertron ay nagpahayag na ang Earth na ang kanilang bagong tahanan at nangakong patuloy na protektahan ito kasama ang Maximals at kanilang mga kaalyado ng tao. Pagkalipas ng ilang araw ka-recap, ay nagpunta si Noah sa isa pang job interview, kung saan nakita niya ang balita tungkol sa pagtanggap ni Elena ng pagkilala sa pagtuklas ng templo sa Peru. Sa loob ng silid ng pakikipanayam, ay nakilala niya ang isang agent na nagngangalang Bert na mukhang alam ang tungkol kay Noah na nasa Peru at nagtatrabaho sa mga Transformer. Ang agent ay nagpaabot ng isang alok para kay Noah na sumali sa lihim na organisasyon ng militar at sagot ng kumpanya ang mga medical na gastusin ni Chris. Malaki ang pasasalamat ni Noah dito at buong puso niyang tinanggap ang alok. Pagkatapos ng panayam ay pinapanood niya si Burt na pumasok sa isang lihim na silid na puno ng mga advanced na sasakyan, gadget at mga top secret na item. Sa isang mid-credit scene ay nakita si Noah na nag-aayos ng Mirage gamit ang mga junk parts ng Porsche nang bisitahin siya ni Rick. Sinabi niya na ito ay isang kabuuang pag-aaksaya ng oras, ngunit pinatunayan ni Noah na mali siya sa pamamagitan ng paghiling kay Mirage na mag-transform sa harap ng kanyang kaibigan. At dito nagtatapos ang pelikula mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!